Hindi kumbinsido ang ilang mambabata sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico tungkol sa insertion sa budget. Ang paliwanag sa naturang budget insertion nakapaloob sa confidential letter umano ni Ko sa Pangulo na inilabas ng dating kongresista. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amenah Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga contractor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Zaldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.